hindi nila kakasuhan si PRRD hanggang di na-impeach si Sara. Yun ang progression yan. I-impeach mo muna si Sara, makonvict. The problem is, at this point in time, syempre gagamit tayo ng astrology, at this point in time, do not give the Dutertes any opportunity to have a mic. Lalo na yung talagang walang choice ang taong bayan kundi panoorin. Correct. Alam mo yon, kaya itong ginawa nila kay Duterte, sabi ko, my God, this is wrong on so many levels. Kung ako yung nila, na parang, gawin nyo na lang, do it silently, kasuhan nyo, sapahan nyo ng supina, don't make a fuss out of it. Just let the old man answer cases, and then that's it. Pero kasi ang gusto nila is magic bonanza. Bakla, pagbibigyan mo ng magic bonanza opportunity ang mga Duterte, talo kayo dyan. Ang tawag dito, I would just like to, parang build on dun sa sinabi ko kanina. Na-inspire talaga ako dun. Kasi syempre parang, hindi mo kasi mababago yung truth eh. Magdadating lang talaga yung time na mabavalidate ka. Sooner or later. Darating talaga yung time na mabavalidate ka. So, if hawak mo yung katotohanan, you should not be afraid. 'Di ba? And you have a good fight, hawak mo yung truth, you should not be afraid. Ayun. So, yun, paulit-ulit, magsampa ng kaso first, Tatay Dig say that, sampahan mo kaso, ano yan, lasing lang. Sino tong kaaway ni Rivera? Ayun. In fairness, wala masyado, may mga ba? Hindi ko masyado nakikita sa comment section, may mga trolls ba? May question si Tatay, naku sayang hindi natin naitanong kay Atty. Glento. Sabi niya, what will stop the COMELEC and the admin to just feed those gathered names with present numbers to VCMs in favor of admin candidates? Actually, Tatay Strauss, hindi pa nga po natin alam kung paano nangyayari yon, kung legitimate ba yung application ng yung transfer of registration, ganyan. But definitely, kailangan siguro pa muna natin malaman kung ano yung resulta ng investigasyon ng COMELEC. And if it is warranted or if there is any manipulation, then after nun, saka natin siguro mapipicture kung ano yung viable na course of action. Actually, meron akong tinatry na isulat na inquiry sa National Privacy Commission kasi nga, this is not just a COMELEC issue. This is a data privacy issue as well. Kasi like Attorney Glenn mentioned a while ago, hindi mo kailangan yung present number eh. Pag magbibigay ka ng ayuda, hindi mo kailangan yung present number. Ba't yung kinukuha? Diba? Ba't yung kinukuha? Ngayon, yung question whether this is something that is with the knowledge of the national government of Malacanang, or is this something that is confined doon sa locality lang? Hindi pa natin alam. Pero if according sa statement ni COMELEC, meron lang 4-5 probinsya na involved doon sa massive transfer of registration. So, at this point, I think at this point, ang kung meron ng manipulation na nangyayari, I think sa level ng local yun. Sa level ng local. Ayun. So, yun na. Antag ito, several things that I want to talk about before tayo mag-end live. Mag-end live ako ng maaga ngayon ha, guys, kasi masama rin yung pakiramdam ko. Ayun, walang troll ngayon kasi sahod nila, nasa party sila na sa ni Gabriel. Oy, merong nag-tip sa akin na puting ahas na kinoconsolidate ang pondo ni Tambi para mag-sign up ng iba't ibang mga personalidad at ng mga ibang mga trolls or whatever, ganyan to speak against PRRD doon sa appearance niya noong October 28. So, kaya dapat yung mga Dutertista, tayong mga DDS at Dutertista, no, we have to really be very very vigilant. Ganun. Kasi i-overwhelm nila ang social media in the next coming days. Yun yung sinasabi. Ayun. Hi, Mami Laika. So, pag masama ang pakiramdam, dapat naka-makeup. Naka-lipstick lang ako, te. Naka-lipstick lang ako. Ayun. Saka kakapost nila ang comment doon. Saka kakapost nila na Lisa Tanas, mga comment doon pare-pareho. Tapos lahat nga ng account nagpo-post ng nasa hearing si PRRD. Ayun. Kaya I think we really have to make them feel yung ating social media presence. I-overwhelm daw talaga. But
ako ang suggestion ko sa side natin, let us keep it organic, let us keep it organic, let us keep it strong, ganon. So yung mga comments and whatnot, ganyan, wag kayong mag-cut and paste lagi. Kasi mare-restrict kayo. Ganyan na yung ginagawa nila eh. So kailangan yung mga comment ninyo, i-ano nyo talaga, kumbaga parang yung in such a way na hindi kayo paghihinalaan ng troll behavior. Ganon. Na hindi kayo kasi otherwise, kapag ako na rin nakita nila, cut and paste ka ng cut and paste, same comment, tapos inuulit-ulit mo lang, ganyan. Maaari kayong ma-restrict sa FB. Ganon. Ako lang ang bantay, hubog ang mga trolls, sabi ni Rivera. Vote, paano Sambayanan Party List, sabi ni Kunyang Saberon. Happy na ako, nasa PRRD talk ako, puro PRRD ang lumalabas sa sa FYP ko. Actually, they try to really manipulate Facebook noong 28. They try to manipulate it noong 28. Nakita niyo naman hindi naglo-load yung mga pages ng mga DDS vloggers, di ba? Pero nakalimutan nila yung TikTok. Sa TikTok, after noong 28, lahat ng TikTok panay PRRD. Lahat ng TikTok panay PRRD. Even yung mga even yung mga bata na mga mga kilala kong mga bagets, talagang tita lagi PRRD, ganyan. Ayun. So imagine kung hindi nila kinontrol yung Facebook, kung sobrang laki na ng impact doon sa Facebook, imagine what could have happened. Ayun. Joey, okay na yung FB mo? Yes, okay na siya. Actually, feeling ko nga mas okay siya nung nag-deactivate ako, tapos nung nag-activate ako. Ayun. Sabi ni Music Lover, sorry guys, binoto ko yung Ako Bicol Party List, taga Bicol ako dati. Ay nako, wag niyo nang iboto ang Ako Bicol Party List. Pagkatapos, aside from them, hanapin ko pa yung ibang mga party list na sila Zaldi ko lang din. Ayun. So, pag hindi niyo binoto yung Ako Bicol Party List, make sure na yung ibang party list na merong galamay si Zaldi ko, wag niyo ring iboboto. Ayun. Message ako later about the books. Grabe, in this day and age na mamanipulate nila ang Pinas. Tama na, sobra na, lampaso na tan sila. Secure your Sockments account, change your password regularly, at huwag kayong mag-uulit ng password, sabi ni Carlex. Ay, simple things that you can do to protect yourself. Para hindi kayo nahahack, hindi kayo na ganyan. Always change your password. Yung mga legit na troll, hindi na nadedetect. Pero yung mga legit na troll, hindi na nadedetect yung behavior. Sophisticated troll na. Sophisticated troll na. Ayun. Okay, Mami Laika, gusto mo umakyat? Tayo ha? Mga siguro hanggang 1 lang tayo, guys, ha? Hanggang 1 lang tayo. Maagang mag-e-end live. Ayun. Mami Laika, gusto mo umakyat? Promise hindi kita pupuyatin. Akyat ka na. Akyat ka na, sige na, para marinig ko yung comment mo kay kay Benny Abante at kay Dan Fernandez. At saka diba, artista si Dan Fernandez ng mga bold before. Feeling ko may kwenta to si Mami Laika to. Feeling ko si Mami Laika may mga dirt to eh. May mga dirt to kay Dan Fernandez. Ang yari kay Sas, di na umakyat. Oo nga, humihingi ng link, tapos kanina pa siya may link. Ewan ko doon. Tapos siya ngayon, hindi siya online. Nakakaloka. So anyway, I hope everyone is clarified doon sa Grijaldo situation. Ayun. Ayan, si Mami Laika. Hi, Mami Laika. Ayan, enough ko muna yung piece. Uy, actually, hindi ko kilala si Dan Fernandez na artista. We? Oo, hindi ko siya, alam ko na artista, pero hindi ko alam kung bakit siya artista, kung anong ginawa niya at naging artista siya. Hindi siya ganun kasikat para sa akin. Hindi siya, ang kasabayan niyang artista si Legardo Versosa noong 90s. Hindi si Legardo Versosa ang sikat noon eh. Siya talaga parang wala lang, parang siguro parang ang dating extra, ganun. Oo, ganun na nga. Well, siya, bold star siya. Tapos parang nag-try rin siya mag-action kaso hindi pumatok. Hindi siya pwede mag-bold star. Hindi naman siya bold star material. Wala siyang dating. Hindi siya nakakalibog tignan. Actually, parang siya yung uncle mong manyak. Oo. Actually, yun yung dating niya. Nakakadiri. Yung ngayon yung nakita ko siya yung nagpapakike. Sino ba yung inibestigahan nila? Yung babae? Kasi Ong. Oo, si Cassie Ong. Parang pato nakakadiri. Parang chip-chip na lalaki. Parang kung kulang sa Ayan, nandito na raw si Xiao Maymay. Grabe naman kayo, Xiao Maymay. Xiao Maymay. Ninja Xiao Maymay. Ninja Xiao Maymay. Ninja. Sa comment section, nandito na si Xiao Maymay.
Akala ko bolan siya. Ano pag-usapan nyo? Si Dan Fernandez, kasi tinatanong ni Mami Jovi, sabi niya, akyat daw ako, baka marami akong chismis, kasi may mga kadikit din ako sa showbiz ng mga kaibigan. Taga Laguna ka ba? Ano? Taga Laguna ka ba? May bahay din ako sa Laguna. Pero ay, mayaman naman yung slide, ha? Mayaman yan. Ano kaya, ano yan ang tawag dito? Romance novel writer. Nung bata ako. Ayun, yun yung ano niya before, yun yung kanyang mga tawag dito, racket before. Aside sa pagiging inhinyero, o di ba? Taray. Kilala si Dan Fernandez talaga. Promise, Mami, kaya nung nagulat ako kung sinabing Mara Clara, tapos yung kinay ko, siya pala yung sa Mara Clara, yung tatay ni Clara yata or ni Mara, parang gano'n. Oo. Siya yung pumalit kay Erwel Tongko kasi di ba namatay si Erwel Tongko. So siya yung pumalit na tatay. Oh my God, sino si Erwel Tongko? Ang tanda mo na, Joey. Yan. Girl, hindi ko kakilala yan eh. Alam mo yung kasi dito pagkatapos ng school, yung pag-uwi mo ng bahay, Mara Clara. Ayun. So yun. Pero anyway, doon tayo sa hanash natin tungkol dito sa ano reaction mo, Mami Laika, doon sa kay Grijaldo, sa affidavit ni Grijaldo? Nakakaloka. Ito na yung sinasabi. Alam mo, tinitest nila yung kay Duterte. Mukhang titigilan nila itong si Duterte kasi kapag pinalabas pa nila si Duterte, mabubuhay yung Duterte effect. Oo. Yung karisma ni Duterte, wala ladong para nilang nilagay yung sarili. Actually, buhay na uli. Hindi na nila mapipigilan yun. Kasi pangalawang beses niya na yan, yung unang beses niya noong January. Di ba natabunan yung bagong Pilipinas rally. Yung nagsalita si Duterte. Tapos ngayon, sa Senate, yung excuse pa ni, parang fresh ko ngayon. Nakakaloka sa Senate na hearing. May mga nagpapalakpakan pag nagsasalita si Duterte. Parang ano ba to? So na ba to ni Duterte? Sinabi ba yun ni Coco na hindi nila iimbitahin? Pag-isipan muna nila bago nila imbitahin kasi si Duterte is na-overpower niya or siya na ang nagdo-dominate ng discussion. And then, well, hindi na iimbitahan, pero not so sure ko ano yung reason ni Coco Pimentel. Teka, check ko. Pero, well, hindi na makasalanan ni Digong kung na-dominate niya or na-overpower niya ang mga senador. Nagmukha lang na yung mga politiko doon is, mga hindi nyo kayang harap-harapin si Digong. Kita mo si Risa. Ang tapang-tapang mo, Risa. Ba't hindi ba i-contempt? Pagkakataon mo na yan. Pagkakataon mo na i-contempt eh. Tapos yung mainstream media puro sila pautot na ayon sa mga abogado, ito yung mga kasong pwedeng isampa kay Duterte. Tanga na, ba't hindi nyo pasampahan? Bakit kailangan may discussion pa? Parang dapat nga nung pa lang di ba? I mean, pinrepare nyo na dapat yung kaso noong panahon pa lang ng administration ni PRRD. Kasi ang reason nila noon, kaya hindi nila makasuhan, immune si PRRD sa cases. Pagkatapos, pagkatapos ngayon, I mean, tapos na. July 1, 2022, pwede nyo na ikaso lahat ng pinopondo yung kaso, hindi nyo pa fina-file. Tapos ngayon, pwedeng ikaso, ganyan. Putang ina, tagal, anong petsa na? Hindi nila kakasuhan si PRD hanggang di na-impeach si Sara. Yun ang progression yan. I-impeach mo muna si Sara, makonvict. The problem is, at this point in time, syempre gagamit tayo ng astrology. At this point in time, do not give the Dutertes any opportunity to have a mic. Lalo na yung talagang walang choice ang taong bayan kundi panoorin. Correct. Alam mo yon, kaya itong ginawa nila kay Duterte, sabi ko, my God, this is wrong on so many levels. Kung ako yung nila, na parang, gawin nyo na lang, do it silently, kasuhan nyo, sapahan nyo ng supina, don't make a fuss out of it. Just let the old man answer cases and then that's it. Pero kasi ang gusto nila is magic bonanza. Bakla, pagbibigyan mo ng magic bonanza opportunity ang mga Duterte, talo kayo dyan. Dahil silang magikero, silang original na magikero. Oo, parang feeling nyo ba talaga magagamit yung Duterte para sumikat kayo? Para mahalin kayo ng taong bayan kapag ginamit yung Duterte? Hindi. Sanay na ang taong bayan sa kakengko yan, kabuguyan ni Digong,
kamalditahan ni Sarah. Girl, at this point in time, ano ba gusto niyong gawin? Parang ang fresh ko ngayon. Oo nga. Mukhang nakatulog ka ng maayos. Ayan. Fresh ko. At may kasunod pa yan, bukod kay Daddy Duterte sa kay Sarah. May isa pang pasaway si Pulong. Pag bumanat din yung isang yun, gusto ko si Pulong. Ako gusto ko actually na kasuhan nila si Duterte. Ay, hindi pa natin Pulong. Dahil isusulat ko sa private chat. Huwag mo sabihin na. Sige, go. Actually, yun nga rin yung ano ko. Sabi ko, parang, yung mga nang toton na, makakasuhan na makukulong na, sa totoo lang, just do it. You just have to do it. Hindi ko kayo pipigilan. Kung yun yung trip ninyo, gusto nyo okay. Oo. So, kaya go. Kaya go. Ayun. So, nakakaloka ito mga kasong sa kanyang admission na parang alam niyo namang admission is not enough. Oo. Meron akong chika pala. May mga yung Iglesia ni Cristo, di ba meron niyang network, yung Net25? Before, soft yan kay Bongbong hindi nila binabanat-banatan si Bongbong. Pagkatapos, parang may mga subtle na banat na sila kay Bongbong, sa administration ng BBM, ganyan. May mga subtle na banat na sila. Yung mga political, yung mga editorial show. Girl, si Marcoleta nagpa-interview na kay Maharlika. Parang... Hindi, oo nga, wait lang. Hindi pa tapos yung kwento. Pagkatapos, ngayon, di ba nga, so, si Marcoleta, iba na rin yung political stand niya and whatnot. Di ba, may mga question tayo na, representative kaya yung shift ni Marcoleta dun sa stand ng INC. Of course, syempre, yung INC, hindi naman sila mag-i-issue ng official statement about it or whatnot. Nung birthday ni Brother Eranio Manalo, kasi nga dahil mukhang papunta na sa finals tong INC di ba? Papunta na sa finals yung INC. Nagpunta si BBM. Buong pamilya, si BBM, si Lisa at saka yung mga anak yata, sa birthday ni Eranio Manalo. Pero hindi naman daw sila imbitado. Hindi sila imbitado. Pero pumunta. Ayun. Pagkatapos, so ngayon, parang iniisip ng mga tao na, naku, baka mamaya yung INC, baka, ma-persuade or whatever, ganyan. Days after, nung pagpunta nung pamilya sa INC, doon sa birthday ni brother, ng head ng iglesia, few days after, pagdating dun sa show, palala yung banat nila kay Bongbong. So, ibig sabihin, walang effect yung pagbisita ni Bongbong. Well, I think, ang fresh ko, girl, parang, ay, ka Eduardo Manalo pala, sorry. Ayun. I think ganito, what happened to KOJC left a bitter taste in the mouth of a lot of religious groups, whether they admit it or not. Whether they admit it or not. Catholic Church lang ang nagbubunyi. Kasi ang Catholic Church is against every denomination. Kasi gusto lang naman, gusto niyang masolo ang tithing. Charot. Di ba? Ganyan ang Catholic Church. No? Catholic Church is just against every religious group there is. Aminin nyo yan. Di ba? CBCP. Gusto ng CBCP, yan, kanila lang. Kami ang tunay na hotline sa Diyos. Parang ganyan. So, masaya sila. Kaya nga, di ba, hindi sila nag-o-object sa online gambling. Bakla, saan ka nakakita ng Catholic Church hindi nag-object sa sugal? Correct. Eh, nung wedding nga, di ba, isa nilalabanan nila yung wedding. Naalala mo, Mami Laika, di ba, tayong tatlo dito, naranasan natin ang ingay-ingay ni Cardinal Sin laban sa wedding. Sa wedding. Alam mo, nakakapagtaka din yung church ngayong panahon ni BBM. Parang, nung kamakailan lang, di ba, nakakadiri kayo, ginagawa nyo pang yung simbahan. Bakit ngayon tahimik nyo? Hindi ko magets. True. Wala nang silang ineme. So, ayun. So, actually, good news yun, no? Yung development na yun na, tawag dito, parang, kala mo, hindi kami nakuha sa dalaw-dalaw. Ayan. Hindi ba kaya nasabi ko, sabi ni Rivera, wag niyo akong tawagin tita. Ayoko yung word na tita dahil hindi ko kayo pamangkin. My God.
Mukha ba akong tita mo pag naging katabi kita? Baka magmukha ka ng nanay kita eh. Or... Diba? Oo. Diba, sabi ko nga sa'yo, from an astrological point of view, there will be surprising volcanic shifting of alliances in 2025. And that would be after the Senate election. Siyempre, bago pa mag-Senate election, kailangan pa ng pera ng mga senador, ng mga tatakbo sa politika. So ngayon, hahalik muna sila sa paa mo. Halik sa paa, ganyan, eksena. After nilang ma-elect, girl, ang presidente, after ng midterm yan, wala na yan. Magpe-prepare na ang mga politiko kung sa 2028. Alignment na ng stars. Yes. Ngayon, titignan nila, shit, yung i-endorse ba ni Bibi? Kaya nga mangyayari ni Bibi, kunwari mahal siya ng tao from the first, ganyan, nanalo yung mga kandidato niya ng midterm. Pero yung in-endorse niya ng 2028, hindi nanalo. So, a BBM endorsement will be a kiss of death. Sasabi ko dapat yan, Sas. Anything na about BBM, pag tumakbo ka, kiss of death yan. Alam mo kung bakit? Diyan na rin magsisimula ang yellow pink bardagulin ang mga Marcoses. Correct. So, girl, sa tingin mo, for the next 3 years, tatagal sila na hindi nila babardagulin ang mga Marcoses. Girl, they will lose their base. Di ba nangyari ngayon kay Villar? Ang ginawa sa kanya, Villaroyo. Wasak ka. Ngayon, si Risa, pag tumakbo yan, ano ka, Risa? Risa, ang tuta ni Lisa, parang ganyan. Can you imagine? Ganyan ang magiging. Oy, ang ganda na. Ang ganda na sa Risa, ang tuta ni Lisa. Risa, ang katulong ni Lisa, ganon. Can you imagine? Ang pinagkaiba ni Risa at Lisa, magkaiba lang ang first letter, ganon. Can you imagine? Girl, aminin nyo, si Villar was like cashew-in for presidency. Pero, binawi ang baba-baba ang tsaka ng image ni Gloria, ang ginawa nila, naging siyang Villaroyo. Wasak. Ganyan ang mangyayari niyan kay pero effect rin kasi yung ads ni Villar noon. Nakakita ka na ba? Ano yung lumalangoy sa basura sa dagat ng basura? Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Nakalangoy ka na ba sa dagat ng basura? Pero yun na nga ang mangyayari dyan. Kasi ma-alienate nila ang mga kakamping. Girl, paano kung hindi tumakbo si Sarah? Wala ka ng punching bag. Actually, that is the optimum decision for Sarah. Huwag tumakbo, girl. Huwag ka makisali sa away nila. Tahimik kasi Inday Nagsalita ba siya tungkol sa appearance ng tatay niya sa Quadcom? Wala pa. Ano ginagawa daw niya habang nasa Actually, mas gusto ko makita mag-away-away sila, girl. Mas gusto ko makita mag-away-away sa 2028. Romualdez, Risa, tapos kung sinong anointed one ni BBM. Kasi nakakaloka, yung anoint mo, pinsan mo. Parang, girl, yun ang magiging... The fallout is inevitable, no? The fallout is inevitable. Yung itong si Martin, si Lisa, actually, tinatch namin yun ng very, very light ni Attorney Glenn kanina. Si Lisa, si Martin, at saka iba pa nilang mga kakampi, yung fallout talaga is going to be inevitable. Kasi kung kunwari, lalo na ngayon, consolidated na ni Martin yung power niya. Kung sakali, by some stroke of luck, at nagtagumpay itong si Martin to get what he really wants, like nakapag-change ng constitution, he becomes a prime minister, ganyan-ganyan, he will not share power to Lisa. Diba? Si Tulfo, magiging ending yan pag nangyari kay Grace po. Kasi si Tulfo ay convicted ng cyber libel. And that is a crime of moral turpitude. Correct. Involving moral turpitude. Kaya dapat sinusulong ni Tulfo na i-decriminalize ang libel. Kasi pag dinicriminalize ang libel, mabibiyayaan siya nun. Hindi na siya magiging emirate of moral turpitude. Pero hindi ba makapasa-pasa, di ba, na i-decriminalize ang libel? Hindi nyo nakikita? Bakit hindi siya makapasa-pasa? Given na ang lakas-lakas ng mga Tulfo, hindi siya makapasa, di ba? Yung decriminalization of libel. Kasi nga, and naglalaro si Romualdez, bakit niya bibigyan ng pagkakataon si Tulfo na
na ma-eskapo yung kanyang moral turpitude emerald. Si Erwin Tulfo, hindi pwedeng tumakbong presidente. Kasi nga, meron siya citizenship issue. The reason kung bakit hindi siya na-appoint. Oo. Actually, ano pala yun grabe yung dyan Hindi Pilipino, tangina. Pero tatakbong, nag-file na ba siya? Senador. Oh, pero tatakbo senador. Ako mo senador. Hindi citizenship issue. Oo. Sabi, itabi mo, Joey, anong ginagawa ni Sarah while nasa Senate hearing si PRRD? Nagtatanim ng puno. Tatanim siya ng puno. Di ba magkakaroon yun ng realignment? Kita mo, pili ko walang plano tumabon si Sarah sa 2028. Wala nga siyang senatorial slate eh. If you have a plan for 2028, kailangan may senatorial slate ka ng 2025. Wala nga siya eh. Tingin mo hindi siya magtataas ng kamay? Hindi yan. Sarah, no? Wala. Ayun. Siguro si Marcoleta. Tinaas na. Siguro si Marcoleta. Pero I think, hindi tatakbo si Sarah ng 2028. Yan ang aking malaking. Ako, tingin ko baka tumakbo. Ako tingin, hindi pa talaga masasabi. No? Ako yun ang aking fearless forecast. Hindi tatakbo si Sarah ng 2028. Hahayaan niya magbardagulan niyang lahat ng yan. Kasi pag tumakbo siya ng 2028, siya ang pababagsakin ng lahat ng yan. In fairness, Tapos dadayain siya. Kasi ang mangyayari niyan, dagdag bawas. Yun lang naman ang kalaban ni Sarah kapag tumakbo siya yung daya. Pero kung halimbawa, pagtulungan siya, alam naman yung mga Pilipino love underdog, di ba? So pag tumakbo yan, pero mangyayari sa kanya yung para kay nangyari kay Binay. Tapos dadayain niya si Sarah ng 2028, garantisado yan. Ako tingin ko garantisado parang MDS, parang Miriam. Garantisado yan. 2028. Tapos last opportunity na ni Romualdez tumakbo bilang presidente dahil matanda na siya. Tingin ko pala magkano tatakbo pa rin yun. So, ang feeling ko niyan, Tulfo, Romualdez, Risa. Taka nakadiri si Risa. Tingin talaga ni Risa, meron siyang meron siyang fighting chance. Sa kasi wala naman sila kaibahan ni Romualdez Mas may tulog pa si Tulfo sa mga yan. Si Risa? Bakit parang ayaw ni Risa? Bakit hindi maintindihan kay Risa? Bakit hindi nila kinakapitalist na Maleni, no? Bakit parang ayaw tumakbo ni si Sarah sa 2028? Because it's not the right time for Sarah to be president. Do you want my honest opinion? Sana may lumutang. It's not the right time for Sarah to be president in 2028. Kayo nang bahala doon. 2028 is not the right year for Sarah to be president. Sana may lumutang before mag 2028 na someone na kaalyado ng Duterte. I think Sarah will parang nakita niya na yung laro ng national. Kasi hindi niya alam yung laro ng national before. Ngayon nakita niya na yung laro ng national. Oo. And then I think Sarah will dedicate 9 years of her life forming her own kingdom. Ganun lang. It's not the right time for her to run in 2028. Yeah, that's my opinion. Problema nyo na yan. Kung sa tingin nyo sa 2028 siya, yan ang opinion. That's my opinion. If you think your opinion is better than mine, then so be it. But 2028 is not the right time for Sarah to run for president. If things stays the same up until 2028, yeah, I think Sarah should not run. Things will stay the same. Unless there will be a Black Swan event. Ayan. Yan naman kailangan mo. Ng Black Swan event. So there might be a Black Swan event that might happen on the road to 2028. And that would lead to Sarah to take. And that would be the moment. Alam mo naman Black Swan event, no? It makes you ready for something. Even though that you don't want it. Gigets niyo? So yun. Hindi ayaw ni Sarah mag-senador.
hindi niya gusto ang ano, 'di ba, ang chikahan portion. Tsaka parang hindi ko rin siya nakikita na papasukin yung ano, legislature. So maraming pwedeng mangyari, no, in on the road to 2028. Pero yun lang, you can interpret it. 2028 is not the right moment for Sara to be president. If you are quick kung mataas ang IQ nyo, may intindihan yung ibig sabihin nun. If you know lateral thinking, you will understand what it means. Ayun. Kailangan mo nang lipulin ang lahat ng masasama. Bago tayo makapagsimula ng payapa. Bago ka magsimula. Ano yan meron kang readiness na halimbawa si Sara. When did Sara become a mayor? Sara became a mayor nung na-establish na yung Davao. So Sara was just like administrating, improving on what went before. Yun. So, ganun din yung kay Sara. Yan ang ano, hindi kaya ni Sara na lipulin ang mga masasama. And do not give her that that responsibility. Oo. Hindi kakayanin ni Sara 'yon. Actually, yun rin yung parang sa totoo lang, hindi rin kasi fair na i-burden si Inday na parang kailangan alam mo yun to look at her as a savior kasi yung problem is really beyond her. Hindi naman hindi si Sara yung solusyon. Magkakaroon muna ng pruning. Kasi kayo, gusto nyo kasing madaliin ang pagbabago na kailangan ganito na. It doesn't happen that way, darling. Things will get bad first before it gets better. Yan. Ganun lang yan. Things will get bad. Things will keep on getting worse first before it gets better. Wala na ano kasi kayo, mahilig kayo sa fast food Yun lang yun, no? Magkakaroon muna yun ng uprooting, magkakaroon muna yun ng turmoil. Ubus na daw ang kaban sa 2028. Baka mamaya, that's exactly what we need to understand what's wrong in this country. O, di ba ubus? Matagal na namang ubus. Wala nga, di ba, wala nga pakialam yung mga tao na yung flood control project sa kanila, wala naman palang bakal, yung tuloy, walang bakal. Alam mo, minsan kailangan munang masaktan. Bago ka magbago. Kulang nga dun sa, di ba yung sinabi ni PRRD dun sa sa SONA niya noong 2026? Sabi niya, and the Filipino, disciplined, informed, and involved, shall rise from the rubbles of sorrow, apathy, and pain. I don't think enough pa yung sorrow, apathy, and pain natin para mag-rise. Yeah. Kailangan mo talaga nung rubbles of sorrow, apathy, and pain. Unfortunately, kasi dito, ang problema kasi, I think, baka, rin kayo, yung kumbaga parang watch out for the echo chamber effect. Kasi tayo pag nag-uusap-usap tayo dito, we know what is wrong. We somehow have an idea on what we want. But this is just us. Okay? Sinabi ko na nga na Sara can run for president, but 2028 is not the right time for her. Bakit sa tingin niyo 2028 is the right time for her? O di kayo i-convince sa sarili niyo, based upon my understanding of the situation, 2028 is not the right time for her. As simple as that. Ngayon, kung sa tingin mo, kailangan maging presidente ni Sara para magbago ang buhay mo, that's not gonna happen, darling. Kailangan mo unang magkaroon ng pruning, etc., etc. Ganon. Ayun. Sabi ni Judy, isa dyan, ayun nga, paano pag natigbumbum yung isa? Siyempre, I'm pretty sure naiintindihan naman ni Sara yun, wala siyang choice. Ayun. So yun, sabihin na muna natin. Teka, balik muna tayo dun sa kay Grijaldo. Balik muna tayo kay Napanood niyo ba yung interview ni... Sabi ni Ino, super mali, I can smell tamba sa SAS. What does it mean, Ino? Super mali, I can smell tamba sa SAS. Ito? Ano to, Neo, bayad yan? Ano daw? Super mali, I can smell tamba sa SAS. Can you write complete sentences? Bayad ka raw ni Tambi. Oh, bayad ako ni Tambi to say what? Na hindi tatak mo si Sara. Bayad ka ba ni Tulfo? Do you really think that my politics and Tulfo's politics are the same? Do you really think that I'm the kind of person
whose principles can be bought. Gago ba kayo? Ano ba? That some policy aligns with the politics. Kanina bang page ang pinatumba sa akin? After ko i-release ang mga pangalan ng mga contractors. Oh. Amba. Diyos ko dahil. Matrigger kayo? Pwede mo hindi mag-agree. So, pinayaran ako ng Tamba para sabihin ko, gusto ko makita ang awayan nila Tamba, ni Lisa at ni Risa. Gusto ko sila makita magpataya. Ano naman politika ni Tamba ang i-endorse ko sa tingin ninyo? Saka ni Tulfo. Are you that stupid? Ako po ang nag-release ng heavy luggage case ni Tambaloslos sa Delaware. Okay. Sabi ni Ambal Owen, opinion mo yan, Sas. Wala naman ako sinasabi na hindi ko to opinion. Sabi ko, opinion ko to. Why are you stating the obvious? Sabi ni Royce, if she is not ready to be a president, why did she run for vice president na at any given time may possibility na maging president siya? Sabi ni Royce. Iba naman yung, kunwari nag-take over siya as president. Wala man choice din si Inday. So, kailangan niya maging presidente. It doesn't mean she has to run the next election. Diba? Hindi naman ibig sabihin na kailangan niya tumakbo. Kung hindi tatakbo si Sara, or hindi niya pa time na tumakbo, tingin niyo ba, I think yung Duterte na faction, or yung mga taong malalapit kay Duterte, or even yung Duterte mismo, maghanap sila ng someone na pwedeng tumakbo. Mag-endorse siya ng someone na pwedeng tumakbo. Which is, para sa akin, ba't maghanap ka pa kung pwede naman si Sara? Ako, sa akin, hindi ko, whether or natatakbo si Inday, I don't think I can, parang tingin ko parang, ang hirap kasi i-predict ng mga Duterte, diba? Ang hirap naman i-predict ng mga Duterte, ganon. Yung pinopoint naman ni Sas, ang sinasabi ni Sas, it's just about ano yung pinaka optimum decision for 2028. Ganon. Hindi naman kasi natin alam kung ano yung mga conditions pagdating ng 2028 diba? There are a lot of things that's going to happen from 2025 to 2033. Ganun lang. Hindi kasi nilagay yung statement ni Sas na it's not the right time for Inday. Just ko literal nyo kasi in-interpret. My reason meaning behind sa words ni Sas. Huwag nyo gawing litera. Problema nyo na yan. No? But that is my opinion. If you don't like my opinion, that's your problem. That's not my problem. Ang dami pa nung ano nila na siguro bayad ka ni Tamba, bayad ka ni Tulfo. Bakla. Kung bayad ako ng mga yan, sa tingin niyo ba ako ay kailangan ko pa magbenta ng libro? Oo nga. At bumalik kayo sa akin ng libro ni Sas. I'm just saying what's on my mind. If you don't like it, it's your problem. Ayun. Sinasabi ko, hindi yung national position. Ang problema, ilan sa mga kapamilya nyo ang na-convince ninyo na kailangang lumabas, pumunta ng kalsada, or nasulatan nyo na ba ang mga congressman ninyo para sabihin na, congressman, mali itong liquidation by certification. Be honest. How many of you did that? 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? Diba? As simple as that. Ngayon, ilalagay nyo ngayon sa balikat ni Sara ang, as in, sumulat talaga kayo ha, pinadala nyo, letter to the office of your congressman, and then you followed it up. Sa ibang bansa, ayaw nila, pag meron silang sinusulatan nila yung kanilang mga representatives, no? Pinapaulanan nila ng snail mail, ha? Snail mail. Sas, baka pwedeng tulungan natin itong mga sabi ni Jack, be honest din, Sas, kung hindi pa pwede si VP Sara, sino? Wala. Sas, baka pwedeng tulungan natin, mag-draft tayo ng template ng letter. And then, parang ititil nila yung details na. Then, ipadala na sa kanilang mga, Congress. Wala. Sabi, sino pwede ng 2020? Yung sa website, pwede nilang kunin yun and
Sabi ni Wamble, don't underestimate the capability of Sarah. I'm not underestimating her capability. I'm just saying it's not the right time for her. Ayun. Bakit ba kasi pinagmamadaliin niyo ang panahon? Ang panahon ay hindi ito pinagmamadali. Of course. Diba? Kaya nga, the Philippines has to suffer more. Hindi pa sapat. Kasi kung sapat na ang suffering ng mga Pilipino, nasa kalsada na lahat yan. Natitiis pa natin eh. Natitiis pa natin eh. So, ibig sabihin, okay pa tayo. Okay pa. Ayun. As simple as that, you know, if it hurts, it hurts. As simple, mas mabuti ng setting your expectations low than setting your expectations high. Ngayon, kung hindi kayo marunong ng lateral thinking, hindi nyo maintindihan mga pinagsasabi ko. So, it is your problem. It's your intelligence that you need to improve. 300 years ba? 333 years. Asa na yun? 300 years. Ayun. Sabi ni It's Sylvie, 300 years pa tayo magtitiis gaya ng Spanish colony? Look, guys, 300 years para sumigaw ang... The goal of the kalaban is to take over Davao. If it's not gonna happen in 2025, they were gonna do it in 2028. They're going to snatch the eagle's nest. Yes, they will do that. They will make it really hard. Kasi nga, may Exhibit A sila eh. Exhibit A. Kita mo lahat, sisirain nila yung Davao, gaganin yung mga sa tao, di ba? Before, silent na ngayon ni silent na ngayon ni Migs. Busy na si Migs sa kanyang kasa. Kung paano mananalo. Mananalo. So ngayon, alam mo yun, marami pa yan. Kaya nga, ang sabi ko nga kay Joey, alam ba kaming tatlo dito, kaming tatlo dito is magkakalaban, si Joey, si Laika, at ako. Tapos si Joey ang malakas ngayon. Siyempre, kaming dalawa ni Laika, Laika, mag-tactical alliance tayo, pabagsakin natin si Joey. So hanggang hindi bumabagsak si Joey, magkakampi kami ni Laika. Hanggang pag dumating na panahon na, alam ba, tatakbo, mag-join force kami ni Laika, baklang Laika. Dehado tayo dito, yung boto mo, ibigay mo na lang sa akin, or kung sino yung mas pwedeng manalo sa ating dalawa, bibigyan na lang kita ng maraming cabinet portfolio. Ano bang gusto mo? Ayun. Until, kunwari, bumagsak na ako. Si Joey, sabi ni Joey, nagkakampihan kayo dahil nandito ako pero sandali. Magbabakasyon muna ako. So, ngayon, pag nawala na si Joey sa picture, sino na lang nasa picture? Kayong dalawa na lang. Di ba? Alam mo naman mag-friendship pa tayo. Pareho natin gusto ang apple of the century. Di ba? Ganun lang yan. Ganun lang. It is politics, guys. This is politics. It has nothing to do with your ideals right now. Everyone would like to know if they have a good chance of winning and getting the pie.